Many schools have bad intention. The children have wrong intention. Gusto lang makapasa. So, ano nakuha nyo sa eskwela? Many times, wala. Pero I would still tell you, dapat sana while you're in school, you excel. Why should you excel? Because whatever habit you develop in school, dala-dala mo yan sa trabaho. So, kung tamad ka sa eskwelahan, tamad ka rin sa trabaho. So, yun lang gusto ko maintindihan ninyo. What you do in your school today will affect your tomorrow. Kung tamad kayo sa eskwelahan ngayon, pagdating nyo sa trabaho, tamad pa rin kayo. So what you develop today will affect your tomorrow. Okay? If you treat your studies para lang makapasa, alam mo, pagdating nyo sa trabaho, ganun, makasweldo lang. Ganun mo yun, makapasa, di ba? Makatapos lang. So you're there para makasweldo. Imagine mo pa nagtrabaho, gusto dahil sweldo. Karamihan sa inyo, hotel and restaurant. Tama? Ilan ba ang estudyante ng hotel and restaurant ng BSU? 900 plus. 900. Tapos, sa Cagayan, may a couple of thousand pa rin, di ba? Sa Visayas, meron pa rin, di ba? So, can you imagine pag nag-graduate mo tanan? Tapos sabihin ninyo, there's a lot of job opportunities. Ang tanong, saan sila? Like one time na ako sa Iloilo, nag-graduate ako anak sa engineering. And sa engineering, electrical engineering, gamay lang sila. Sa ilang eskwelahan lang, 10,000. Eh maraming eskwelahan sa Iloilo. So how many thousand graduated that year, di ba? May nag-graduate sa Bukidnon, may nag-graduate sa Cagayan, may nag-graduate sa Davao, and all of you are hotel and restaurant. So sa kayo maghahanap ng opportunity. And yet, when I was talking to my friends sa Iloilo, nung pagkatapos the-graduate na, sabi ko, so dami yung trabahador ngayon kasi more than 40,000 graduated. Sabi, problema dong, wala kaming tao dito. People don't want to stay in Iloilo, so nag-aalisan. Ganon din ang Bukidnon, ganon din ang Cagayan, ganon din ang Cebu. Nag-aalisan ng estudyante. Because nga, you cannot find jobs for your own courses. You're just too many. Kasabot? Tapos, kung lahat kayo mag-restaurant, sus, maraming restaurant sa Malay-Balay. And marami pang nagbubukas because maraming pareho yung courses. So, all of you have the same dream. So, ang tanong, anong reality? Okay? So, yun ang gusto ko isipin. What's the reality? Baka I can help you understand what to expect when you come out. So, ang tanong ko, why do you go to school? E siguro doon natin simulan. Why should people go to school? Ako, I am not against school. My daughter did not go to college. She was a homeschool. Pero iba yung plano ko sa kanya. But my daughter is very successful today. She's a painter and entrepreneur. So, ang tanong ko, why do you go to school? My children are homeschool. And hindi sila regular na eskwelahan. Pero I was happy na homeschool sila, na hindi sila regular na eskwelahan. How do you measure your success sa eskwela? Grades. Na pumasa. So, paano pumasa sa eskwelahan? Paano pumasa? Paano pumasa? Ang goal nyo, magkaroon ng magandang grade, di ba? Tama? So, paano kayo nakakuha ng magandang grade? Participate. Tapos, sa exams. Di ba? Paano kayo pumasa sa exams? Study lang? Ito to. Of course, you studied. Pagkatapos, pag-exam mahirap, how did you pass? Ganun, itawa mo. How did you pass? Ha? Tinan mo, manguhit sa classmate, di ba? Nga naman. Kasi sila may nakabalo, so pag-exam, basta hindi nakatingin ng teacher, ano ang... Gilawan. Pero totoo man yan, di ba? Do you know sa homeschool you cannot cheat? Bakit? Kaya hindi ka mag-cheat. Siya mo kay grades. Na kay grades, pero linuloko mo sarili mo pag nag-cheat ka. Bakit? Kasi the next test will be more difficult eh. Pero iba sistema ng homeschool. Ang homeschool, pag masama ang grade mo, you take the exam, you study again, and then you take it. You study kung ano hindi mo alam. I tell my children, my son went to college. I always tell him, pagkatapos ng exam, dapat kunin mo yung test paper mo. Huwag ka mag-cheat. Kunin mo yung test paper mo.
Ano dapat tingnan sa test paper? Ano tinitingnan sa test paper? Score. Which is wrong. Bakit? Ano dapat mo tingnan? Wrong. Oh, bakit? Oh, hindi mo alam yun eh. So you take the test paper so that next time, alamin mo ka nung hindi mo alam. Kayo, when you take the exam, pag pumasa kayo, ano kayong ginagawa nyo? Happy na kayo. Di ba? Bahala na next time. In most people, you go to school to pass. Akala ko ba you're there to learn? You're not there to learn, you're there to pass. Bakit? Ano importante pag natapos? Pag natapos kayo, ano importante? Natapos yung course, ano importante? When you graduate, ano importante sa inyo? Diploma. Bakit? Ano feeling nyo sa diploma? Requirement. Requirement, di ba? Diploma. Tapos, pag naamoy seminar, susperting taasa sa mga attend seminar, diploma. Ba't importante siya? Ba't importante? Kala nyo, yun ang importante pag nag-apply kayo ng trabaho. Tama? Ha? Importante lang siya pagpasok. Pagpasok mo, hindi na siya importante. Naintindihan nyo? Ulitin ko ha. Importante sa inyo diploma para makapasok sa trabaho. Sa loob ng trabaho, hindi na siya importante. Ano importante pag nagtrabaho ka na? Ha? Salary. Patay na. Salary. Grabe, salary ka. Wala pa ka nagtrabaho. Gusto mo kasweldo agad? Problema. When you go to work, ano importante? You going to work, ano importante? Ha? Namahimo na mo yung trabaho. Gusto ka agad niya sweldo. Pag ganyan nagtrabaho, sweldo ka agad. Na problema talaga mindset ninyo. Tama. There's something wrong with what you are doing. You go to school to learn. Okay? Pero when you learn, you are not there to understand. Kasi gusto ka lang mag-learn para pumasa. Tama. Pag pumasa, makadiploma. Para pagdating sa trabaho, pag nag-apply ka, matanggap ka kasi may diploma ka. Pero ano kayo na-learn? Ano mo kayo na-learn? Ano mo kayo na-learn? When you go to school, you actually acquired knowledge. You did not go to learn. Why did I say you did not go to learn? One, pag nag-exam kayo, nag-cheat kayo. So, ano tutunan nyo? Ano tutunan nyo? Mag-cheating. Di ba? Lahat kayo nag-cheat, no? At one point or another, di ba? Tama? Okay? Di ba? I know because nandun din ako, nag-cheat din ako noon eh. Di ba? Kasi ang importante, grades. Ang importante, makapasa sa exam. Hindi importante maintindihan yung subject. Para lang makadiploma. So pagdating mo sa trabaho, wala ka pa rin alam kasi hindi mo ginalingan. As a businessman, let me just explain to you what is important para sa akin. Okay? When somebody applies to me, ang tinitingnan ko parate, transcript of record. Sa transcript of record, ang tinitingnan ko parate, walang bagsak. Maski puro tres. Bakit yun? Ulitin ko ha. Importante sa akin, walang bagsak. Maski maraming tres. Hindi importante sa akin na puro uno, tas may bagsak. Bakit yun? Ano ibig sabihin ng tao na hindi bumagsak maski puro tres? Naningkamot. Diba? Naningkamot. So, ibig sabihin, pag nagtrabaho siya sa akin, maski hindi siya bright, maningkamot siya. Okay, magsisipag. Okay, let me help you understand school. What you actually learn from school is only the ability to learn. The only thing you will take out when you graduate is marunong ka mag-aral. Na pag meron kang kailangan intindihin, alam mo paano hanapin and alam mo paano intindihin. Okay? Now, ako, I'm not a bright person. Okay? I'll tell you a story mamaya. Pero I'm not a bright person. I am a very slow learner. Pero maningkamot ko. Wala akong bagsak, baski meron akong tres. So, ang belief ko, you go to school to develop character. Not to pass. So, nag-cheat ka para makapasa. What did you develop? Cheating abilities, di ba? Cheating abilities. So,
Nag-cheat ka. Ano nag-cheat man ka? Why did you cheat? Huwag ka ka-study. Nakakapagod ba talagang eskwela? Para bang, is it too overwhelming na napapagod kayo? You just take all your exams. Is it overwhelming? Ha? Overwhelming, dili. Overwhelming lang, kinapa mo laag. Napay laag, napay happening. Diba? Naguban man. Tama? Naguban man ang laag. Diba? Nagsamang pasyal, pagkatas may happening pa, tapos storya-storya, nakalimot na ng eskwela. Tama? So, hindi naka-study. Since hindi naka-study, anong gagawin natin para pumasa? Mag-cheat. So, ano na-develop ninyo na ugali? You don't understand eh. Sa akin, hindi importante sa eskwela ang natutunan nyo because feeling ko, ako personal ko to, feeling ko, there's just too much subject, di lang ibutang. Too much. Okay, like dati, ang nursing, 2 years. Naging 4 years na. Engineering, I can understand. Pero even in engineering, ang dami-daming subject na hindi kailangan. Okay? Para lang maka 5 years. Ano, 5 years man nila? Bakit kailangan 5 years? Bakit man? Tiloy. Para madami ang kitain ng eskwelahan. Ano, may summer pa kayo. Sa amin na walang summer eh. Ngayon, may summer na, 2 pang SEM, lahat pa dapat may load, ang dami-dami niyang subjects. So sometimes it gets overwhelming. I don't agree with all your subjects kasi many of those hindi kailangan. Pero still, many schools have bad intention, the children have wrong intention. Gusto lang makapasa. So ano nakuha niyo sa eskwela? Many times wala. Pero I would still tell you, dapat sana while you're in school, you excel. Why should you excel? Because whatever habit you develop in school, dala-dala mo yan sa trabaho. Understand me? So kung tamad ka sa eskwelahan, tamad ka rin sa trabaho. Kaya nga when I look at the transcript of record, tinitingnan ko yung nagsipag. The reason why ang importante sa akin na walang bagsak, kasi hindi ibig sabihin bright siya. Like for example, when I was young, I think I was around 14 years old, sabi ng nanay ko sa akin, anak, hindi ka matalino, diligent lang. So in my mind, sabi ko, bastos na to, hindi man na nagsinungaling sa akin. Di ba, karamihan ng nanay, di ba? Di ba, sabi, matalino ka, maski hindi matalino, di ba? So sabi ng nanay ko, hindi ka matalino, diligent lang. So bastos talaga. But anyway, ang problema pa, hindi niya in-explain sa akin ano diligence. So, I grew up thinking that I'm very inferior kasi di ba ako matalino, diligent lang. Pero tinuod man sa do. My mother was right. I'm a very slow learner. Hanggang ngayon, I'm a slow learner. The only reason I know a lot of things in the Bible because I read the Bible every year, cover to cover. I read it every year. So, mamaya mas dagan ako masabtan. So, since I'm a slow learner, I compensate by studying again and again. Intindihan niyo yun? Since hindi ko siya maintindihan, ulit-ulitin ko yun. Para naintindihan ko na siya. So, stress pa rin ako. Pero naningkamot ko. Nagsipag ako. Intindihan niyo ako? So, when I went to work, I was still diligent. So, what you develop today will affect your tomorrow. Okay? If you treat your studies para lang makapasa, alam mo, pagdating sa trabaho, ganoon, makasweldo lang. Ganun mo yun, makapasa, di ba? Makatapos lang. So you're there para makasweldo. Imagine mo pa nagtrabaho, gusto dahil sweldo. Bakit importante sweldo? More sa wants, di ba? Kasi your needs basically covered sa bahay ninyo. Tama ba yan? You can eat, you can drink, magbigyan ka pa pamasahe, pero kulang sa wants. So ito na ngayon, pag naging empleyado kayo, parang feeling nyo kulang parati sweldo nyo. I always tell people, walang taong kulang ang sweldo. Ang daghan lang gusto. Okay? Kaya yung mga dream nyo, kanina yung mga dream nyo, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko to, gusto ko magtayo ng restaurant, gusto ko magnegosyo, pag ganyan, ugali ninyo kawawa negosyo. Kasi gusto lang nyo makatapos. Hindi talaga umintindi. So ulitin ko, how you treat your school today will decide how well you will do in the future as an employee and as a business person.
Yun ang kailangan ko maintindihan nyo. Dapat you excel today, not because of the grades you will get, but by the habits you develop. Ako, barkada ko noon, pinakamatalino sa cum laude tsaka magda namin. Kaya lang sumasama sa kanila para lang hindi ako ma-impluwensya ng iba. Pero I'm not that bright. However, hindi rin ako nalalayo sa kanila, but I have to compensate. Sila mabilis sila makaintindi, ako hindi. So I have to compensate. So, hindi ko to naintindihan noon. Hindi ko to naintindihan noon. In fact, when I was young, the only reason I want to study hard was because gusto ko lumaya sa bahay namin. However, when I studied hard, mamaya nawala na yung desire, I stayed home. Di ba? I stayed home. But anyway, so, yun lang gusto ko maintindihan ninyo. What you do in your school today will affect your tomorrow. Kung tamad kayo sa eskwelahan ngayon, pagdating nyo sa trabaho, tamad pa rin kayo. So, let's talk about salary. Di ba? Yun ang importante. Salary, di ba? Sino gusto mataas sa sweldo? Okay, gusto niya mataas sa sweldo. How do you get a higher salary? Higher position. So, how do you get a higher position? Today, karamihan ng tao, when they work based on sweldo nila. Yeah? For example, balit ang sweldo. How will you work? Will you be motivated to work? No. Bakit? Gamay naman sweldo. Anong gidawat ni mo? Gidawat ba ni mo? Oh, walay lain. Sa'yo, walay lain. Tinanggap mo kasi wala ng iba. Di ba? Pero, gidawat ni mo. Nung tinanggap mo yung trabaho, ano usapan doon? Na pag ginana lang imong trabaho, tagaan ako kang taas na sweldo? Di ba kayo, pag malit ang sweldo, feeling nyo lugi kayo. Maraming tao, ganun feeling na lugi sila. So, ang gagawin nila, hindi sila magsisipag. Bakit? Kasi malit ang sweldo eh. Pero tanong ko, tinanggap mo eh. Yung may-ari, ba kung kayo may-ari, sabi mo, ito lang kaya ko sweldo, tinanggap niya, in-expect mo ba na magtinapulan siya? Kayo may-ari. Ha? O ba't ganun ang gagawin nyo? Tinanggap nyo eh. Meron kayo hindi naintindihan sa sweldo. In fact, this is something I want everybody to understand. Ang sweldo, bayad sa ginawa mong trabaho. Intindihan yun? Ulitin ko ha. Ang sweldo, bayad sa ginawa mong trabaho. So, pag tinapulan ka, pag yan lang ginawa mo, ano dapat bayad sa'yo? Katulapod. Gusto mo mas mataas ang sweldo, ano dapat mong gawin? Lagay natin, pagpasok mo, 5,000 pesos sweldo mo. Kunay lang. Mataas, maliit. Maliit to eh. So, anong ginawa mo? Hindi ka nagsipag. Ulitin ko ha, ang sweldo bayad sa trinabaho mo. Tama? So, nagtamad ka. Ano ba bayad sa'yo? Kung ano lang ang ginawa mo. Supposing nag-agree kayo, 5,000. So, hindi ka nagsipag. Hanggang saan ka lang? Kung gusto mo lumaki, anong dapat mong gawin? Magsipag. Bakit? Ang sweldo bayad sa ginawa mo. So, ito problema nyo sa eskwela. Gusto ko lang pumasa. So, dala-dala nyo yun. Yan lang bigay mo, yan lang gagawin ko. Intindihan nyo yung connection? Okay? Kasi gusto lang nyo pumasa. Dapat sana gusto ko maintindihan. Kaya nga sinasabi ko sa mga anak ko, pag nag-exam, kukunin mo yung exam paper, titingnan mo kung saan ka nagkamali, kasi iintindihin mo yung kung saan ka nagkamali. Bakit? Bakit? For what reason? To correct. For me to know kung saan ako mahina. Anong benefit dito sa akin? May exam, kinuha ko yung exam paper, tinintindi ko kung ano hindi ko alam, so naintindihan ko na. Anong immediate benefit? Exam number 1. Wala ba exam number 2? Ha? May exam number 2? Wala. Uy. Di ba? So, bakit importante maintindihan ko yung hindi ko alam dito? Kasi exam number 2, I will be better. Intindihan nyo? Okay? Kasi gusto lang nyo pumasa. So, dala-dala nyo yun sa trabaho nyo. Kung ano lang binigay nila sa akin. Para lang makapasa. So, pag ganun ginawa nyo, hanggang ganyan na lang rin kayo. Hanggang pwede na. So, ang ugali mo sa eskwela, yun din ang ugali mo sa trabaho. So, ulitin ko, dapat sana sa eskwela, you go in order to really understand, matuto. Many people are just there to pass, to get a diploma.
para makapasok sa trabaho. Hanggang dun lang. And then mamaya nagrereklamo, maliit ang sweldo niya. Di ba? I don't know kung tinuturo to sa inyo, but many schools in Manila ngayon tinuturuan sila, when you apply, huwag kang papayag ng 20,000. Dapat 30,000 ka. Now, what's wrong with that? Is there something wrong with that? May you demand your salary? Pero what's wrong with that? Telling them, I deserve this. Do you deserve 30,000? Ha? Fresh graduate, do you deserve 30,000 kung nasa Manila? What do you deserve? Kung sila yung makayos kumpanya, ikaw nag-apply. Now, pwede ba umakyat yung 20,000? Pag nagsipag ka. Pag hindi sweldo, tinitingnan mo kundi trabaho. Pag ginalingan mo, tataas yung 20,000. So, the character that you develop today will affect tomorrow. So, better develop good character today.